Hunyo 30, taong kasalukuyan. Isang ordinaryong araw sana sa Metro Manila. Pero pagsikat ng araw, libu-libong kaanib ng Iglesia ni Cristo ang nagtungo at nagtipon sa paligid ng People Power Monument sa EDSA White Plains. Biglaan, walang paunang anunsyo para sa publiko. At ayon mismo sa mga opisyal ng Quezon City, MMDA at NCRPO, nagsimula ang pagtitipon ng walang permit at walang koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Nagkaroon lamang ng permit para sa mga susunod na oras at lugar matapos sa mga pangyayari sa umaga. And just like that, the country was once again reminded that EDSA is not merely a highway. It is a symbol of protest, a symbol of collective action. At isang lugar na paulit-ulit na pinipili ng mga Pilipino kapag nais nilang marinig ang kanilang mga boses. Ang tanong ngayon, bakit nga ba walang permit ang rallying ito? At bakit may mga nagsasabing katulad dito na nangyari noong EDSA People Power Revolution noong 1986? Well, history is very complicated. Noong February 1986, ang milyon-milyong Pilipinong nagtipon sa EDSA upang suportahan ang mga military defectors at tutulan ng diktadura ay hindi rin dumaan sa ordinaryong proseso ng pagkuha ng permit. Iyon ay isang hindi naka-schedule na programa. Hindi yun isang event na may stage manager. Hindi rin iyon concert. Iyon ay isang pambihirang pagbaalsa ng mamamayan laban sa umiiral na kapangyarihan ng mga panahong iyon. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, naging pambansang kilusan ito na nagbunsod sa pagtatapos ng isang diktadura. Pero mahalagang linawin, magkaiba ang konteksto ng dalawang yugto ng panahon. Ang EDSA 1 noong 1986 ay isang revolusyonaryong pangyayari sa ilalim ng isang autoritaryong rehimen. Samantalang ang rally nitong Martes, Hunyo 30, ay isinagawa sa loob ng isang umiiral na demokratikong sistema at kinikilala ng mga autoridad bilang isang pagtitipong dapat sana ay dumaan sa permit process. Gayunpaman, pareho silang nagpapakita ng iisang mahalagang prinsipyo. Kapag naniniwala ang mga tao na may mahalagang isyong kailangang tugunan, minsan nauuna ang pagkilos bago ang pag-aasikaso ng mga papeles. At yan nagsisimula ang debate, saan ang hangganan ng constitutional right to peaceful assembly, hanggang saan ang kapangyarihan ng Estado, at kailan nagiging mas mahalaga ang tinatawag na public order. Sa opisyal na pahayag ng DILG at PNP, iginiit nilang igagalang nila ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon habang pinananatili ang kaayusan at seguridad sa lansangan. Maximum tolerance ang naging direktiba sa mga pulis na nakadeploy sa lugar. At para sa maraming kaanib ng Iglesia ni Cristo na nakiisa sa pagkilos, ang kanilang mensahe ay hindi simpleng pagsuporta sa isang personalidad o politiko, kundi sa kanilang pananaw, ito ay panawagan para sa transparency, accountability, justice, at peace. Mga salitang paulit-ulit na binigyang diin ang kanilang mga kinutuan sa media. Subalit gaya ng anumang malawakang pagkilos sa isang demokrasya, may mga sumasang-ayon dito, may mga tumututol, may mga natuwa, at may mga naipit sa traffic. At baka iyon ang pinakamakapilipinong bahagi ng lahat. Dahil sa dulo ng bawat malaking pangyayari, may ordinaryong mamamayang naghahanap buhay, may estudyanteng pumapasok, may driver na umaasang makakabiyahe para kumita para sa pamilya, at may mga taong nagtatanong, ano ba talaga ang mas mahalaga, ang kaayusan o ang karapatang magsalita? Perhaps the answer is not choosing one over the other. Perhaps the challenge of democracy is learning how to preserve both. Dahil ang tunay na lakas ng isang malayang lipunan ay hindi nasusukat sa dami ng permit na naaaprubahan, kundi sa kakayahan nitong pakinggan ng magkakaibang tinig habang pinananatiling kapayapaan at paggalang sa batas. At tulad ng itinuro ng kasaysayan mula EDSA noong 1986 hanggang sa mga pagtitipon sa kasalukuyan, ang kalsada ay hindi lamang daanan ng mga sasakyan. Ito rin ay daanan ng mga ideya, opinyon at prinsipyo na bagamat magkakaiba man in nature, ay napakahalagang sangkap para sa isang malayang demokrasya. At minsan,
Doon isinusulat ng mga mamamayan ang kanilang bahagi sa kasaysayan.